Tuwang-tuwa kami dahil napanood namin si Hapon sa TV. Ay hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Pagkagising ko ay gumawa na ako ng onigiri na babaunin ni Hapon sa trabaho niya. Sa bundok po kasi yung ruta niya ngayon, kaya gagawan ko siya ng onigiri. Mabilis lang naman gumawa ng onigiri, wala pang 10 minutes ay tapos ko na tong gawin. 2 piraso lang tong ginawa ko pero okay na to kay Hapon. Ito naman po yung combo, ito yung nilagay ko sa loob ng onigiri. Pagkatapos ng ilang minuto ay natapos ko rin gawin itong baon ni Hapon. Ilagay ko na rin dito sa maliit na lagayan. Tapos meron din siyang kasamang coffee. Next time kapag nag-grocery po kami, ay bibilhan ko na ng bagong lagayan si Hapon. Tinamahan ko din ng tinapay para meron siyang merienda. Sakto, pagkatapos kong gumawa ng onigiri, ay tapos na rin maghilamos si Hapon. Pinapakinggan ko nga siya mga ante habang kausap niya yung kaibigan niya sa cellphone. Katapos magbihis ni Hapon, ay alis na rin siya kagad. Inatid ko na nga siya dito sa labas. Siya naman ay busy pa rin habang kausap niya yung kaibigan niya. And fast forward na nga po mga ante, alas 9 ng umaga, ay dumating na rin yung gagawa ng gripo namin. Nasira po kasi kaya kailangan naming ipagawa. Kenshin naman ay tamang bantay lang dun sa gumagawa. Pinagtatanggal ko nga rin pala yung mga plato namin doon para hindi istorbo. Sobrang bilis lang mga bi. Pagkatapos lang ng mga ilang minuto ay natapos din gawin. Etong gripo nga pala namin mga ante, dalawang klase na siya. May mainit at may malamig na tubig. Ito na nga po pala yung bago na pinalit doon sa luma. Tapos gawin ay umalis na rin kagad yung mama. Tuwang-tuwa nga ako kasi bago na ulit yung gripo namin. Alas 12 ng tanghali ay naglinis naman ako dito sa heya namin. Dahil maaraw ay pinagsasampay ko na rin yung mga kumot sa labas. Nagpunas na nga rin pala ako dito sa sahig para matanggal yung mga ibang dumi. Habang naglilinis nga ako mga ante, ito namang si Kenshin. Naku, nagpapabuhat na naman. Kailangan ko na rin ata bumili ng mga bagong hanger para dun sa mga jacket namin. Ilalagay ko kasi yung mga yan dun sa taas dahil tapos naman na ang winter. Talingat lang ako ng saglit mga ante, si Kenshin naman ay nakita ko naglilinis. Puntuwa nga ako dito sa anak ko kasi kahit hindi mo utusan ay nagkukusa. Katapos niyang ulitin yung winalisan ko ay nagpunas naman siya ulit. Tapos na ako magpunas ng sahig pero inulit naman niya ulit. Napanood ko nga siya mga ante at hinahayaan ko lang. Sabi ko kay Kenshin wag niya na akong tulungan at maglaro na lang siya sa labas. Kaso nga lang mga ante ay tinutulungan pa rin niya ako. Yung mga laruan niya na nakakalat ay pinagliligpit na rin niya. Liligpitin niya yung mga laruan niya pero maya-maya ikakalat niya rin yan. Nasanay na ako dito sa anak ko kasi ganyan naman talaga ang bata. Ang alam lang nila ay maglaro. Pag naglilinis ako, ay nagpakulo muna ako dito ng itlog. Para mamaya pagkatapos ko maglinis, ay kakain kami ni Kenshin. Pagkatapos ko magpakulo ng itlog, ay tinuloy ko na rin yung ginagawa ko. Inayos ko na nga rin pala itong mga snacks namin. Ilalagay ko lang to sa isang lagayan para hindi kalat-kalat. Pagkatapos kong ayusin yung mga snacks namin, ay nagmap na rin ako dito sa sahig. Yung mga ante, paulit-ulit lang talaga yung ginagawa natin araw-araw. Kaya nasanay na ako sa ginagawa ko mga ante, maglinis, kumain, matulog, magluto, maglinis, mga ganun ba? Kahit sabihin nilang nasa bahay ka lang, hindi nila alam na ikaw lahat gumagawa ng gawaing bahay. Nag-aasikaso sa pamilya, ikaw yung unang nagigising, tapos ikaw din yung huling natutulog. Di pa po ang katulong may sahod, pero kaming mga housewife, wala po kaming sahod. Pwede na lang kung binibigyan ka ng asawa mo o hindi. Dami po kasi nagtatanong sa akin mga ante kung binibigyan din ako ng allowance ng asawa ko. May binibigay po si Hapon mga ante, allowance namin yun sa pagkain. Pero mas maganda pa rin talaga na meron kang hawak na sariling pera. Kapag meron kang gustong bilhin para sa sarili mo ay mabibili mo. Akin naman po, kung bigyan ako ng asawa ko o hindi ay okay lang naman sa akin. Basta ang mahalaga ay hindi kami pinapabayaan at hindi kami ginugutom ng asawa ko. Tapos na po kami maglinis ni Kenshin kaya nagmerienda na kami. Si Kenshin ata mga ante yung sobrang napagod. Spaghetti at nilagang itlog yung merienda namin ni Kenshin. Dito nga pala sa nilagang itlog, yung kulay puti lang yung kinakain ng anak ko. Para hindi masayang, ako na lang yung kumakain. Alas 4 naman ng hapon ay dumating na rin si Hapon. Niglan ko na nga rin tong baon niya at kinain naman niya mga ante yung dalawang onigiri na ginawa ko kaninang umaga. Ang sarap lang sa pakiramdam na nauubos ng asawa ko yung ginagawa kong baon niya. Inusog nga rin niya muna yung mga tanim naming mga buto. Sinabi ko na nga rin kagad sa asawa ko na parang sira yung washing machine namin. Kapag naglalaba po kasi ako, may napapansin akong tubig sa baba. Kaya sinabi ko kay Hapon, kaya chinek naman namin kagad. Bago namin ayusin, ay nilinis ko muna itong sahig. Yun nga mga ante, nakita ko na merong tubig na tumutulo. Kaya nagtataka ako kasi lagi may tubig sa sahig. Sabi nga ni Hapon, ilalagyan namin to ng electrical tape. Pag nasira daw kasi itong washing machine ay tayhin o mahirap. Pag bibili kami ng bago, ay nasa 10 lapad daw yung presyo. Yung tumutulong tubig lang naman yung problema mga ante, pero pwede pa naman tong washing machine namin. Kaya sabi ng asawa ko, ay gagawa na lang muna
na namin ng paraan. Na lang kami bibili ng bago kapag may pera na. Dami kasi namin binayaran ngayon mga ante, nasira yung rice cooker, pati rin yung faucet. Pagkatapos ko maglinis dun sa washing machine namin, naglatag naman na ako dito ng higaan namin. Kukwento nga si Hapon mga ante na nasa TV daw siya. Nanood nga namin mga ante yung sinasabi ni Hapon. Tuwang-tuwa nga ako mga ante kasi likod pa lang ng asawa ko ay nakita ko na. Ito naman mga ante, kitang-kita yung mukha ng asawa ko sa TV. Proud na proud talaga ako dito sa asawa ko. Okay tayo. Ah, Daddy! 一人の乗客が8時刻を過ぎても姿を見せません。 Tuwang-tuwa nga ako dahil first time kong makita si Hapon sa TV. Kahit konting clip lang at least napanood namin si Daddy sa TV. Pagkatapos ko maglinis dun sa ilalim ng lababo ay nagluto naman na ako dito ng ulam namin. Gagawin ko nga pala mga ante ay fish katsu. Washi nga pala tong gagamitin ko. Kung sa Pilipinas para siyang tamban. Yung maraming tinik-tinik. Una kong ginawa ay binudburan ko muna ng harina tapos nilagay ko dito sa itlog. Lagay ko muna dito sa itlog saka ko siya ilalagay dito sa breadcrumbs. Wala nga pala akong nilagay dito ng kahit anong pampalasa. May nag-comment po kasi na bago daw ako magluto ng katsu ay maglagay daw ako ng pampalasa. Dito po kasi sa Japan, hindi po sila naglalagay ng paminta o asin kapag nagluluto ng katsu. Hindi ko lang po alam sa iba kung ganun yung ginagawa nila. Pero okay din naman yun mga ante. Depende po sa inyo kung maglalagay kayo ng pampalasa o hindi. Dito po kasi sa Japan, meron kaming ginagamit na sauce para sumarap yung tonkatsu. Yung sauce na po na yun, ayun na po yung nagpapalasa. Kapag ganito na po yung kulay, ay pwede na po ito. Tapos hahuin natin, saka natin ilagay dito sa kitchen paper para matanggal yung ibang mantika. Tapos yun lang mga ante, 'di ba? Ang bilis lang. Ulit-ulitin mo lang 'yan hanggang sa maluto lahat. Bali madami akong lulutuin ngayon mga ante kasi sayang naman baka masira yung isda. Ito naman yung unang batch ng katsu na naluto ko. 'Di ba mga ante, ang ganda ng pagkaluto. Tapos nagready na nga rin pala ako dito ng dinner namin. Luto na nga rin po pala ako ng sabaw naming misosiro. So ayan, kumain na rin po si Hapon dahil gutom na siya. Kaya lang guys, at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and bye!